True. Pero meron akong good news. Ano, Dok? Ito, totoong nangyari ito. Mm. Meron akong kaibigan sa Amerika. Amerikano. Eh, nung sumama rito sa Pilipinas, gusto ro niyang makakita ng magiging asawa niya. Mhm. Pero ang gusto ro niya, vegetarian. Oh. Eh, akalain mo sa tagal dito, nahihirapan kami. Kahit pala Adventist. Ang Mahirap humanap. Mahirap humanap ng vegan. Mhm. Eh, samantalang yun yung kanyang #1 na priority. Oo. It happens na yung nakita niya, hindi naman masasabi kung, alam mo na, ayoko nang Oo. banggitin pa. Mm-mm. Ibig sabihin, talagang, palibasa, yun yung nakita niyang vegetarian, masasabi ko hindi kagandahan. Mm. Alam mo ba na yun yung kanyang napangasawa? Aba. At marami ng anak nila. Mhm. Kaya ang tanong, kahit hindi ka kagandahan, mag-vegetarian ka lang, maraming lalaki ang naghahanap niyan. Amen! Amen sa Kaya atin may pong mga pag-asa manonood. na. May pag-asa na sila. Oo nga. Kita mo ikaw nung nag-vegetarian, Dok, hindi para ka namang may... tumagal. Teka lang, Dok, sandali lang. Hindi Parang may ibig kang sabihin doon. Hindi ka kasali doon. Pero ang point ko, kita mo nung ikaw yung naging vegan. Okay. Eh, kita mo yung, nagulat ako, yung naging boyfriend mo. Hindi naman masamang totoo naman to, di ba? Oh. Nagulat ako, binigyan ka ng Panginoon. Ang talagang masasabi ko na may ipagmamalaki natin ito. Mhm. Amen. Talagang, kaya doon sa mga hindi vegetarian na mga kadalagahan, hindi pa huli. Amen. Totoo yun sa ating pong mga manonood. Alam niyo po, kapag ginawa po natin ang kalooban ng Panginoon, kapag sinunod po natin siya, katulad kanina binabanggit natin, kapag sinunod natin ang lahat ng sinasabi ng ating pong Panginoon, mga kaibigan, ay ibibless niya po tayo. Hindi po niya tayo hindi niya po tayo hahayaan na mapariwara or magkaroon po ng mga problema sa atin pong buhay. Amen, amen, amen. Di ba, Kaya alam Dok? mo, kahit lalaki ka, for example, ikaw, Oh. yung lalaki na nanliligaw sa iyo, clean living, vegetarian. Kunyari, hindi ka agwapuhan. Hindi ba napakalaking factor na itong lalaking ito talagang may guts? Yes. Aba, malaking tulong yan. At saka malaking sa totoo lang po sa atin po mga manonood, napakalaking factor po ang disiplina sa isang tao. Kasi yan ang isa sa pinakamahirap na karakter na dapat mabuo sa atin. Diba, Dok? Paano magdadala ng isang pamilya ang isang lalaki na sarili lang niya, hindi niya maalagaan? Oo nga, Dok. Aba, dapat maintindihan na ang mga kalalakihan na gusto nilang magkaroon ng magandang tahanan, kailangan pangunahan mo yung tinatawag na halimbawa na unang-una, hindi naman tayo perfect. Marami rin naman tayong gustong ma-overcome. Pero pag ang isang lalaki ay health conscious, ibig sabihin, i-deliver niya yan sa kanyang may bahay at sa kanyang magiging supling sa kanyang loob ng tahanan. Amen. Kaya I am encouraging all the young people of today, especially Seventh-day Adventists, especially ang mga kalalakihan. Kung ako ang tatanungin mo, ikaw ba mag-aasawa ka ng isang lalaki na magdadala ng pamilya na alam mong sakitin? Hindi, Dok. Magiging burden sa akin yun. Na alam mong walang disiplina, kahit anong kainin okay lang? Hindi, Dok. Mahirap yan. Oo. Kailangan meron ka rin tinatawag na standard. Yes. Marami dyan kahit sino na lang Hindi mo na tinitingnan kung ano ba yung kakayanan nito. Oo. Kasi pag Siyempre, minsan... magtatayo ka ng bahay. Kailangan mo yung tukod talagang matibay. Yes. Ang lalaki ang tukod ng bahay. Amen. At ang babae naman ang liwanag ng tahanan. Amen. At para lumiwanag ang kababaihan, sa bawat tahanan, kailangan masaya yan. Amen. At hindi naman magiging masaya yan Ay, kung totoo. walang apelyonaryo Yes. na iniintrega Totoo, Dok. ng mga lalaki na magdadala ng kanyang pamilya. Yes. Kasama yan. Dahil tayo ngayon ay nahaharap na sa tinatawag na bahagi na talagang maraming mga kabataan ang napapariwara, ay kailangan talaga nating magkaroon ng tinatawag na katalinuhan, pag-aralan, hindi para biglaan.